Tumigil ka na dyan, anak. Dito nagsimulang malaman ng isang ina kung bakit hindi makatulog ng maayos ang 4 na taong gulang niyang anak gabi-gabi. Pero bago tayo magpatuloy, mag-iwan ka muna ng komento kung saan ka nanonood ngayon. Tara, pakinggan natin ang kwento. Nang tumunog ang telepono pasado hating gabi, nagising si Karen Wilson mula sa mahimbing na tulog. Sa edad na 68, sanay na siya sa katahimikan ng bahay. Pero kakaiba ang pakiramdam na hatid ng tawag na yon. Parang may malamig na dumaan sa kanyang likod. Bago pa man niya sagutin, "Grandma." Mahina ang boses sa kabilang linya. Halos pabulong. Napatuwid si Karen sa higaan. "Emily? Anak, ikaw ba yan?" "Lola?" Nanginginig ang tinig ni Emily. Sabi ng lalaking nasa madilim na sulok, hindi na raw ako si Emily. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Karen. "Emily, nasaan ang mami mo?" "Nasa trabaho." Kasunod noon ay kaluskos at mabilis na paghinga. "Pabalik na siya. Kailangan ko ng..." "Emily, sandali." Naputol ang tawag. Kumalabog ang dibdib ni Karen habang tinatawagan ang cellphone ng anak niyang si Melissa voicemail agad. Sinubukan niya ang telepono sa bahay. Walang sumasagot. "Bangungot lang yan," pilit niyang sinabi sa sarili habang nagbibihis ng sweater. Pero sa 25 taon niyang pagiging school librarian, kabisado niya ang tunog ng takot. At hindi iyon imahinasyon lang. Sa labas, umuugong ang kulog sa ilalim ng makapal na ulap papalapit ang bagyo. Pero humawak pa rin si Karen sa susi ng kotse at umalis. Ang 15 minutong biyahe papunta sa bahay ni Melissa ay parang walang katapusan. Tamaan ng kidlat, hampas ng wiper at buhos ng ulan na parang barikada sa daan. Hindi kailanman kampante si Karen na iniiwan si Emily sa pangangalaga ni Walter. Hindi dahil hindi ito kamag-anak, stepfather ito ni Melissa. Pero dahil napakabigla ng pagbabalik nito sa buhay nila matapos ang mahabang pagkawala. Dumating ito just nang pinakanangangailangan ng tulong si Melissa, isang single mom na nagtatatrabaho sa panggabi sa ospital. "Ma'am, sobra ka?" sabi ni Melissa noong huling pagtatalo nila. "Si Walter, tumutulong lang." Pagdating ni Karen sa Maple Street, tanging ilaw sa kwarto ni Emily ang bukas. Lalo pang lumakas ang ulan habang nagpa-park siya. Wala na siyang pakialam kung mabasa. Dumiretso siya sa pinto. 3 katok. Walang sagot. Binuksan niya gamit ang ekstrang susi. Tahimik ang buong bahay. "Emily? Nandito si Grandma." Mahina niyang tawag habang papunta sa kwarto. Nang makita niya ang loob, doon nagsimula ang piraso ng palaisipan na kinatatakutan niyang matuklasan. Pero para kay Emily, kailangan niya nakaupo si Emily sa gilid ng kama, nakayakap sa flashlight na mahina ng kumikislap. Pagkakita sa kanya, gumaan ang mukha ng bata. "Grandma, dumating ka?" Yumakap si Karen sa nanginginig na apo, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso nito. "Ako na ang bahala, anak," mahinahong sabi niya, habang hinahaplos ang gusot na buhok ni Emily. "Nasaan si Lolo Walter?" tanong niya. "Sa kwarto niya," pabulong na sagot ng bata. Nalilito na naman siya kanina. Sinipat ni Karen ang silid, ang teddy bear na paborito ni Emily, napigtas ang isang braso, ang maliit na upuan, nakausli sa pinto na para bang panliwanag, at ang nightlight, basag at hindi pantay ang sinde. "Pumasok ba siya rito ngayong gabi?" Maingat niyang tanong. Tumango si Emily, kapit sa sweater niya. "Tinawag niya akong ibang pangalan. Nagalit siya nang sinabi kong hindi ako yon." Bago pa makapagtanong si Karen, narinig nila ang pagyapak sa hallway si Melissa. Kararating lang mula sa trabaho, pagod na pagod ang itsura. "Ma'am, bakit ka nandito?" tanong nito. Tumawag si Emily. Natakot siya. Paliwanag ni Karen ng kalmado, huminga ng malalim si Melissa. Nanaginip na naman siya. Sabi ng doktor, normal lang sa edad niya. "Pero mami," simula ni Emily, "yung lalaki sa..." "Wala ngang lalaki, anak." Mabilis na putol ni Melissa, may halong pag-aalala sa boses. "Anino lang yan sa window."
Tinawag ni Karen ang anak para mag-usap sila sa kusina. Nang makatulog muna si Emily, maingat siyang nagtanong, gaano na katagal si Walter nagkakaroon ng mga pagkalito? Abala si Melissa sa paggawa ng tsaa, pagod lang kami pare-pareho. Melissa, tignan mo ako, sabi ni Karen, banayad. Nang humarap ang anak, kitang-kita niya ang bigat ng pagod sa mukha nito. Hindi ito tungkol sa paghuhusga, dagdag ni Karen. Tungkol ito kay Emily. Hindi mo lang talaga gusto na bumalik si Walter sa buhay namin, sagot ni Melissa. May bahid ng sakit. Nang mamatay si Dad, lumayo ka sa tao. Kailangan ko ng tulong. Nag-alok si Walter. Nasaktan si Karen sa alaala ng yumaong asawa. Ngunit hindi niya gustong tumigil doon. Ang usapan, may mga bagay na hindi maipaliwanag kay Emily. Tugon niya, yung teddy bear, yung nightlight, yung upuan sa pinto. Kids break things, Mom, sagot ni Melissa. Nanginginig ang kamay habang nagbubuhos ng tubig. At siya na lang ang natitirang father figure namin. Kung wala siya, hindi ko kakayanin ang bahay na to kahit nurse ako. Bago makasagot si Karen, may narinig silang pagbukas ng pinto at mabagal na yapak si Walter. Gising na. Mula sa dilim ng hallway, lumitaw si Walter, matangkad, may dating lakas ng isang construction worker, pero halata na ang pagkaedad. Narinig ko kayong nag-uusap, sabi niya ng magaan. Hindi ito parang ang taong inilarawan ni Emily kanina. Uy Karen, ang ganda namang sorpresa, medyo late nga lang. Pinagmasdan siya ni Karen. Tumawag si Emily, nalungkot siya. Mahina ang tulog niya nitong mga nakaraang araw, sagot ni Walter na tila nag-aalala. 2 beses ko siyang chine-check kada gabi. Nagkatinginan sina Melissa at Karen. Para bang sinasabi ng tingin ni Melissa, kita mo? Ayos naman siya. Habang umuupo si Walter at umiinom ng tsaa, nagpatuloy ang small talk nito, may halong pangungumusta. Pero hindi mawala sa isip ni Karen ang kakaibang tensyon. Nang biglang sumulpot si Emily sa hallway, yakap ang sira niyang teddy bear, agad siyang napatingin si Walter at nakita ni Karen ang mabilis. Halos hindi mapansing pagbabago ng ekspresyon niya. Bago muling bumalik sa normal, uy, gising pa ang prinsesa. Masiglang bati nito. Halika rito, iha. Nag-atubili si Emily. Emily, sabat ni Melissa na pilit nagiging masigla. Pakita mo kay Grandma yung ginawa mong secret hiding spot kahapon. Naliwanagan ang mukha ni Emily. Tara, Grandma! Sabay hawak sa kamay ni Karen. At doon nagsimulang tumibay ang loob ni Karen. Anumang sikreto ang bumabalot sa gabing iyon, hindi niya hahayaang manatili itong nakatago, ngunit hindi niya inakalang ang gabing iyon ay simula pa lamang ng mas mahabang unos. Sa kwarto ni Emily, marahang hinila ng bata si Karen papunta sa loob ng closet. Sa likod ng hanay ng mga nakasabit na damit, nakagawa si Emily ng maliit na lungga na may unan at kumot. Maayos na nakalagay sa gilid ang isang flashlight, bote ng tubig, at ilang picture books. Dito ako pumupunta kapag lumalaki ang mga anino. Mahina niyang sabi habang umuupo sa loob ng munting taguan. Kasi kumpleto naman ako dito. Parang sinakal ang puso ni Karen sa nakita. Hindi dapat nangangailangan ng taguan ang isang 4 na taong gulang sa sarili niyang bahay. Emily, kailan ka nagsimulang matakot sa gabi? Nag-isip ang bata, nung hindi na maalala ni Grandpa Walter kung sino ako. Mas lalo niyang niyakap si Stitches, ang teddy bear. Minsan tinatawag niya akong Timothy. Minsan nagagalit siya kasi daw mali yung laruan na hawak ko. Sino si Timothy? Tanong ni Karen ng dahan-dahan. Umiling si Emily. Hindi ko alam. Pero umiiyak si Grandpa minsan at sinasabing namimiss niya si Timothy. Huminga ng malalim si Karen para pakalmahin ang sarili. Alam ba to ng mommy mo? Tumango ang bata. Sabi niya pagod lang si Grandpa. Dapat daw maging big girl ako at tulungan siyang maalala ang mga bagay. Pero
Hindi ko alam paano ko siya matutulungan na maalala na hindi ako si Timothy. Kumislot ang ibabang labi niya, may umalulong na sahig sa labas ng closet. Paglingon ni Karen, nasa pinto si Melissa. Nakamasid sa kanila, halatang puno ng halo-halong emosyon. "Emily, oras na para matulog," mahinahong sabi ni Melissa. Pagkatapos ay kay Karen, "Kailangan nating mag-usap. Ngayon." Alam ni Karen na susubok ang pag-uusap na ito sa natitirang tibay ng samahan nilang mag-ina. Pero nang tignan niyang muli ang maliit na taguang ginawa ni Emily, napatunayan niyang may mga usaping hindi pwedeng iwasan, lalo na kapag may batang nangangailangan. At ang tanong, handa na ba si Melissa harapin ang katotohanan tungkol kay Walter? O magtatago rin ba siya? Gaya ng ginagawa ni Emily kapag lumalaki ang mga anino. Sa maliit na sala ni Melissa, ramdam ni Karen ang bigat ng tensyon. Ang malakas na pag-ulan sa labas ay tila sumasalamin sa kaguluhang gumugulo sa loob ng bahay. "Kailangan ko lang paniwalaan na ayos siya, Mom." Mahina ang boses ni Melissa. "Kasi kung hindi ko alam anong mangyayari sa amin." Umupo si Melissa sa lumang sofa, parang pasan ng mundo. Umupo si Karen sa tapat niya. Maingat na pinipili ang mga salita. "Napatingnan mo ba si Walter sa doktor kamakailan?" Umiling si Melissa. "Ayaw niya. Sabi niya wala naman siyang problema." Nilaro niya ang mga daliri niya, halatang kinakabahan. At pag-araw, parang normal lang siya. Sa gabi lang siya nalilito. "Parang sundowning," mahinahong tugon ni Karen. "Naranasan din ng papa mo yan bago siya na-diagnose." Nang mabanggit ang ama, napuno ng luha ang mga mata ni Melissa. "Si Walter ang tumulong sa akin pagkatapos mamatay si Dad nung hindi mo ako mapasandalan." Nanahimik si Karen, tinanggap ang kirot ng katotohanan. Totoo namang nalugmok siya sa sariling pagdadalamhati noon. "Alam kong hindi kita nasamahan noon," mahina niyang sagot. "Pero nandito ako ngayon." "Ano bang sinasabi mo?" Balik ni Melissa, may depensa sa tinig. "Napaaalisin ko si Walter? Saan siya pupunta? Paano ko babayaran ang upa? Sino mag-aalaga kay Emily kapag gabi ang shift ko?" "Ang sinasabi ko," maingat na sagot ni Karen, "ay harapin natin na maaaring may problema and hanapan natin ng solusyon magkasama." Tahimik si Melissa, nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, Paano kung ipag-weekend ko muna si Emily sa'yo hanggang ma-figure out ko ang lahat?" Hindi pa yon ang kabuuang solusyon. Pero simula iyon, magandang ideya yan, sang-ayon ni Karen. Nagsimula ang weekend visits bilang simpleng pagsubok. Pero unti-unti itong naging pinakamasayang bahagi ng linggo ni Karen. Dumadating si Emily tuwing Biyernes. Dala ang backpack at si Stitches. Napangalan niya na matapos tahiin ni Karen ang braso nito. Sa mga araw nilang magkasama, nakita ni Karen ang pagbabago ni Emily. Mas masigla, mas maingay ang tawa, mas magaan ang galaw. Dumadaloy ang pagkabata na parang muling nabuhay. Isang Sabado, habang nagtatanim sila ng sunflower seeds, biglang tinanong ni Emily, "Pwede kitang tawaging mommy grandma?" Tumawa si Karen na puno ng tuwa. "Oo naman, sweetheart. Bakit mo naisip yan?" Maingat na tinampal ni Emily ang lupa sa seed. "Kasi inaalagaan mo ako parang mommy. Pero ikaw pa rin yung grandma ko." Pagsapit ng ikatlong weekend, nagsimula si Karen magtala ng obserbasyon sa isang maliit na notebook na tinawag niyang Emily's Progress. Nakasulat doon ang pagbuti ng tulog ni Emily kapag nasa kanya, ang mas maayos na pagkain at ang mas madalas na pagngiti. Pero may iba ring pattern. Ang nauutal niyang pagsasalita kapag napag-uusapan ang pag-uwi, ang pag-iwas niyang banggitin si Walter, at ang pagwiwi sa bed tuwing linggo ng gabi, ang gabi bago bumalik kay Melissa. Sa ika-4 na linggo, habang inaayos nila ang backpack ni Emily, biglang nag-freeze ang bata. "Ayoko pang umuwi." Bulong niya. Halos pumutok ang luha sa mata. Lumuhod si Karen.
Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit, anak? Niyakap ni Emily si Stitches. Paggabi, nalilito si Grandpa Walter. Pumapasok siya sa kwarto ko. Tinatawag niya akong Timothy. Sabi niya, kailangan ko raw mag-ready para sa baseball practice. Bumababa ang boses niya. Pero pag sinasabi kong Emily ako, natatakot siya. Tapos natatakot na rin ako. Pinanatiling kalmado ni Karen ang muka. Nasaktan ka ba niya, Emily? Umiling ang bata. Hindi. Pero yung mata niya, parang hindi niya ako kilala. Tumitig si Emily sa kanya, seryoso. Bakit niya akala si Timothy ako, Mommy Grandma? Bago pa makasagot si Karen, tumunog ang busina. Dumating na si Melissa sapat na ang narinig niya. At kailangan ng may baguhin. Emily, malumanay niyang sabi. Hawak sa balikat ng bata. Makikipag-usap ako sa mami mo. Sisiguraduhin kong matapos na ang mga gabing nakakatakot. Promise ko yan. Habang naglalakad silang magkasabay papunta sa pinto, alam ni Karen na ang pangakong iyon maaaring sumira sa relasyon nila ni Melissa. Pero nang makita niyang halos hindi mabitawan ni Emily si Stitches dahil sa takot, napatunayan niya. May mga pangakong kailangang tuparin, anuman ang kapalit, inalok ni Karen na mag-overnight sa bahay ni Melissa. At sa huli, pumayag ang anak dahil sa pagmamakaawa ni Emily. Mom, isang gabi lang, para makita mo na okay naman. Pero sa puso ni Karen, alam niyang malayo pa sa okay ang sitwasyon. Nang gabing iyon, kumain silang tatlo sa hapunan. Kwento si Walter, masigla, masayahin, at tila walang problema. Tawa si Melissa sa bawat biro. Si Emily naman, halos hindi nakakain, tuloy-tuloy ang tingin kay Walter, para bang bantay sarado. Pagkatapos ng paligo ni Emily, nag-alok si Karen na magbasa ng bedtime story. Sa higaan, mahina ang tanong ng bata. Dito ka lang ba sa malapit? Diyan lang ako sa kabilang kwarto, sagot ni Karen. Darating ako agad kung kailangan mo ako. Medyo gumaan ang loob ng bata, pero hindi niya tinanggal ang flashlight sa ilalim ng unan pagsapit ng 8:30. Tulog na si Emily. Yakap si Stitches. Bumaba si Karen at nakisama kina Melissa at Walter sa sala. Nanood sila ng TV hanggang magpaalam si Walter na matutulog na. Tulog na maaga, gising na maaga. Biro nito. Pagkaalis niya, agad nagsalita si Melissa. Kita mo, normal naman siya. Maaga pa, sagot ni Karen. Banayad, pero sigurado ng mag-11, halos tahimik ang buong bahay. Umupo si Karen sa guest room na katabi ng kwarto ni Emily. Iniwang nakaawang ang mga pinto. Bagamat pagod, pinilit niyang manatiling gising habang pinakikinggan ang bawat tunog sa lumang bahay. Pagkatapos, tumunog ang grandfather clock ng 2:00. Narinig na niya, langit-ngit ng sahig sa ilalim ng mabigat na hakbang. Tumayo si Karen at dahan-dahang sumilip sa pinto. Nandoon si Walter sa hallway, nakapambahay, magulo ang buhok, kakaiba ang tindig, at mas mabagal, mas hindi sigurado ang galaw. At doon nagsimulang mapasok si Karen sa isang katotohanang matagal nang pilit iniiwasan ng lahat. Habang nakasilip si Karen mula sa sala, nakita niyang bumaling si Walter papunta sa kwarto ni Emily at marahang binuksan ang pinto. Timothy! Tawag niya sa malumanay na boses. Anak, gising ka ba? Napahawak si Karen sa dibdib niya ay ninenerbiyos. Lumabas siya sa hallway kasabay nang pagpasok ni Walter sa kwarto. Walter, tawag niya, pinipiling hindi siya biglain. Huminto si Walter at tumingin sa kanya, halatang naguguluhan. Sandaling parang hindi niya kilala si Karen. Helen? Sabi niya, gamit ang pangalan ng yumaong asawa. Bakit ka gising? May sakit ba ulit si Timothy? Sa mahinang ilaw, napansin ni Karen na gising si Emily, nakasiksik sa headboard, malaki ang mga mata sa takot. Walter! Maingat na sabi ni Karen. Si Emily, yan, apo mo. Wala rito si Timothy. Napakunot ang noo ni Walter. Pero, narinig ko siya. Tinatawag niya ako. Halika,
Ibabalik na kita sa kwarto mo, sabi ni Karen, dahan-dahang humakbang sa pagitan nila ni Emily. Madaling araw pa, matutulog ulit si Emily. Tapos bukas ang ensayo ni Timothy, pangungulit niya, tumataas ang boses. Helen, bakit hindi mo pa nilalabhan ang uniform niya? Ako na ang bahala, pangako ni Karen, mahinahong inaakay siya palabas. Bago lumabas, tumingin si Karen kay Emily at binigkas ng tahimik. Ayos lang! Pero pareho nilang alam na hindi iyon totoo kinabukasan. Wala nang maalala si Walter. Masaya siyang nagluluto ng pancake, para bang walang nangyari kagabi. Nakakabigla ang pagkakaiba, naghintay si Karen hanggang makalabas si Walter para magdilig bago kinausap si Melissa. Kailangan nating pag-usapan ang kagabi. Nanigas ang balikat ni Melissa habang naglalagay ng pinggan sa dishwasher. Nalito lang siya. Nangyayari talaga yon minsan. Tinawag niya akong Helen, paalala ni Karen. At inakala niyang si Emily ay si Timothy. Malumanay pero matatag ang tono niya. Hindi ito basta pagkalito. Mas seryoso na to. Tumatawid na siya sa katandaan, sagot ni Melissa. Pero nanginginig ang mga kamay niya. Lahat naman nagiging makakalimutin. Lampas na ito sa normal na pagkalimot na tatakot na si Emily. Umiwas si Melissa, nanlilisik ang mata. Akala mo ba hindi ko alam? Hindi ko nakikita? Napabigay ang boses niya. Pero ano nung magagawa ko, Mom? Kung mawala ang social security check ni Walter, hindi ko kayang tustusan ng bahay. At kung hindi niya bantay si Emily, hindi ako makakapag-night shift, yun ang mas malaking bayad. Kapag nawala yun, baka hindi na niya naituloy. May mga pwede tayong lapitan, sabi ni Karen. Mga support group, senior services. Matagal ang proseso, putol ni Melissa. Sinubukan ko na. Naputol ang usapan nila nang lumitaw si Walter sa pintuan, may hawak na bagay. Tingnan mo, nakita ko sa garden shed. Tuwang-tuwa niya, inangat niya ang isang maliit na baseball glove na puno ng alikabok at sapot. Kay Timothy ito noong nagsisimula pa lang siya sa Little League. Nanlumo si Melissa. Walter, hindi. Nawala ang ngiti ni Walter. Sa kanya yan, hindi ba? Nasaan na siya? Dapat nag-e-ensayo na. Malapit na ang championship game. Nagkatinginan sina Karen at Melissa. Walter, marahang tanong ni Karen. Sino ba si Timothy? Sumikdo ang kaunting liwanag sa mata ni Walter. Anak ko! Sagot niya ng malumanay, 9 na taong gulang. Wala kang anak na Timothy, sagot ni Melissa. Tumigas ang ekspresyon ni Walter. Meron, huwag kayong magsinungaling. Itinaas niya ang glove. Sa kanya to, 9 na siya. Nagpapahintay kayo sa kanya. Lumabas si Emily mula sa may pintuan, may hawak na stuffed toy. Kumunot agad ang mukha ni Walter sa saya. Oh, ayan ka na. Handa ka na mag-practice. Umurong si Emily, nagtago sa likod ng pinto. Si Emily, yan, diin ni Melissa. Nalilito ka na naman. Hindi! Sigaw ni Walter sabay bagsak ng glove sa counter. Nagulat silang lahat. Alam ko ang anak ko! Timothy! Anak, magsalita ka! Naiyak si Emily at tumakbo kay Karen, nagtatago sa palda niya. Parang natauhan si Walter, bigla nilingon niya ang paligid. Nanginginig ang mukha. Tumama ang tingin niya kay Emily, takot na takot. Hindi ko alam kung bakit ako ganun. Mahinang sabi niya, pasensya ka na, Emily. Hindi ko gustong takutin ka. Pero hindi siya matingnan ni Emily. At doon nakita ni Karen ang pagbabago kay Melissa. Ang unang totoong pagtanggap na hindi na sila pwedeng magbulag-bulagan. Mom, bulong ni Melissa na mamaos, kailangan na nating dalhin si Walter sa doktor. Sa klinika ng neurologist, payapang kulay asul at berde ang paligid. Pero hindi iyon nakapagpagaan ng pakiramdam nila. Si Walter, walang kaalam-alam, masayang nagbabasa ng magazine tungkol sa pangingisda. Si Melissa, paikot-ikot, maganda naman ang sagot niya sa ibang test. Mahinang sabi ni Melissa kay Karen, tumango si Karen. Kahit nakita niya kung paano nag-struggle si Walter sa date at time questions. Pagpasok nila sa opisina,
Neutral ang ekspresyon ni Dr. Levine. Isang taong sanay maghatid ng mabibigat na balita. May early stage dementia si Mr. Jenkins. Paliwanag niya. At may malinaw na sundowning syndrome. Lumalala ang sintomas pagdapit hapon. Umiling si Walter. Pagod lang ako. Diretsong tanong ni Dr. Levine. Walter, nabanggit mo si Timothy. Maaari mo bang ikwento tungkol sa kanya? Lumambot ang mukha ni Walter. Anak ko, Siyam, pinakamagaling na pitcher. Nagkatinginan sina Melissa at ang doktor. Wala po talaga siyang anak, paliwanag ni Melissa. Paliwanag ni Dr. Levine, madalas itong nangyayari. Gumagawa ang utak ng kwento para punan ng memory gaps. Huminga siya ng malalim. At pwedeng maging nakakatakot ang episodes na ito, lalo na para sa bata. Napayuko si Walter. Natakot ko si Emily, hindi ba? Tumango si Karen. Oo, pero naiintindihan ka namin. Nagpatuloy ang doktor. Magbibigay ako ng gamot at irerekomenda kong baguhin ang ilang routines sa bahay, lalo na tungkol sa pag-aalaga ng bata. Paglabas nila, bumigay na si Melissa. Paano na to? Hindi ko pwedeng iwan si Emily sa kanya, pero hindi ko kayang mag-quit o mag-hire ng sitter. Ngayon lang, pagkatapos ng matagal na panahon, hindi umiwas si Melissa nang yakapin siya ni Karen. Harapin natin to, hindi ka nag-iisa. Gabi iyon nang mabuo ang plano. Magpupuyat si Karen sa bahay ni Melissa 3 gabi kada linggo para bantayan si Walter at aluin si Emily. Sa mga araw na hindi siya nandun, si Melissa ang magbabantay kahit puyat. Hindi man perpekto. Simula yon. Sa unang gabi, nagbasa si Karen sa hallway, pagkatapos patulugin si Emily. Malalim na ang gabi nang lumabas si Emily, kumukusot ng mata. Grandma, nandyan ka pa? Nandito ako, anak, sagot niya. Hindi ako aalis. Lumapit si Emily, nakapadyama na may strawberry pattern at sumiksik sa kandungan ni Karen. Sa bahay mo lang ako nagkakaroon ng good dreams, bulong ng bata. Niyakap siya ni Karen, ramdam ang bigat at lambing sa dibdib. Gagawa tayo ng paraan para dito rin. Magkaroon ka ng magagandang panaginip. Tugon niya habang unti-unting natutulog si Emily. Alam niyang simula pa lang iyon ng mahaba at mahirap na paglalakbay. Pero ngayong gabi, ligtas ang bata. Tahimik ang bahay. At sapat na muna iyon, 3 linggo nilang naingatan ang kanilang maliit na sistema. Umepekto ang gamot ni Walter at bihira na siyang maglakad tuwing gabi. Unti-unting lumuwag ang dibdib ni Emily. Kahit hindi pa rin niya inaalis ang paborito niyang flashlight. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nakabuo sina Karen, Melissa at Walter ng isang alon ng mahirap pero gumaganang routine. Sa liwanag ng araw, si Walter ay kalmado, mabiro at madalas masipag, kahit minsan ay nakakalimot. Doon nakita ni Karen kung bakit pinabalik pa rin siya ni Melissa sa buhay nila. Ang banayad nitong pag-aalaga, ang pagpapakita ng malasakit sa mag-ina, at ang paraan nitong nagpapagaan ng bahay kapag nasa tamang ulirat. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may tensyon na parang nag-aabang lang ng konting spark para sumabog. At dumating ang spark na yon isang maulan na Huwebes. Dumaan si Karen para maghatid ng groceries bago ang nakatakda niyang overnight stay. Tahimik ang buong bahay. Mas tahimik kaysa sa normal. Melissa? Tawag niya habang inilalapag ang mga bag sa kitchen counter. Emily? Lumabas si Walter mula sa hallway. Mapulang-mapula ang mukha. Galit. May hawak siyang folder na puno ng medical papers. Iniisip niyo bang may problema ako? Sigaw niya kay Karen, inaalog ang folder. Nagkakaisa kayo laban sa akin. Maingat na sumagot si Karen. Wala kaming ganyan iniisip, Walter. May karamdaman ka lang na sinusubukan naming tulungan. Tulong? Halos tumawa si Walter. Tulong ba ang pagbibigay niyo ng gamot na hindi ko maintindihan? Ang pagsasalita niyo kapag akala niyo hindi ko naririnig. Tumaas ang boses niya.
Nakita ko ang mga ito sa drawer ni Melissa, mga brochure para sa memory care facilities. Pinaplano niyo na akong ikulong. Nagmadaling pumasok si Melissa mula sa likod bahay, kasama si Emily na nakadikit sa gilid niya. Walter, please, kalma ka lang. Pakiusap ni Melissa. Nagche-check lang kami ng mga options. Options para itapon ako? Putol ni Walter, puno ng hinanakit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo? Tumingin siya kay Emily, na napaatras sa takot. Pati bata, natatakot na rin sa akin. Dahan-dahang lumapit si Karen. Walter, maupo muna tayo at pag-usapan ng mahinahon. Hindi. Ibinagsak niya ang folder sa counter ng mariin. Ayoko dito kung hindi ako welcome. Hindi ako may sakit. Hindi ako litong-lito. At hindi niyo ako pwedeng tratuhing parang ganon. Walter, please! Halos mangiyak-ngiyak si Melissa. Kailangan ka namin dito. Kailangan kita. Umaalon ang desperasyon sa boses niya. At alam ni Karen kung bakit. Kung mawala ang sahog mula sa Social Security ni Walter at ang tulong nito sa gastusin, babagsak ang pinansya ni Melissa Nanigas ang mukha ni Walter. Kung gusto mo akong manatili, siya ang aalis. Itinuro niya si Karen. Wala nang overnight na pagbabantay. Wala nang pakikialam. Tumingin si Melissa sa ina at sa kinakasama. Halatang lutang sa bigat ng mga desisyon. Kita sa mata niya ang takot sa bayarin, sa gastos sa bahay, sa childcare na hindi niya kayang tustusan, Mom. Sabi ni Melissa. Mahina pero matigas. Siguro kailangan muna nating itigil ang overnight stays para hindi ma-stress si Walter. Masakit ang tinamaan si Karen, pero mas masakit ang nakita niyang biglang takot sa mukha ni Emily. Melissa? Mahinang sabi ni Karen. Alam mong hindi ligtas to para kay Emily. Umiling si Melissa, hindi matingnan ng ina. Alam kong nag-aalala ka, pero kailangan mo munang mag-step back, kaya namin to. Mabisa ang gamot. Gumaganda na si Walter. Habang nag-aayos ng gamit si Karen, hinila ni Emily ang manggas niya at bumulong. Nanginginig ang tinig. Huwag kang umalis, Mommy Grandma. Bumabalik ang shadows pag wala ka. Lumuhod si Karen. Kailangan ko munang umuwi, sweetheart. Pero kapag kailangan mo ako, kahit anong oras, tawagan mo ako. Naalala mo ang secret code natin? Tumango si Emily. Seryoso ang muka. 3 rings, hang up, call back. Kinagabihan sa katahimikan ng sariling bahay, tumunog ang telepono ni Karen. 1 ring, 2 ring, 3, tapos katahimikan. Pagkatapos 1 tawag pa. Para siyang binuhusan ng yelo. Tinawag siya ni Emily. Dali-dali siyang nagmaneho papunta sa bahay ni Melissa. Pero kahit anong katok niya, walang nagbukas. Kita niya ang buga ng ilaw sa loob, mga aninong kumikilos, pero walang sagot. Pagkalipas ng kalahating oras at ilang voicemail na may halong pag-aalala, napilitan siyang umuwi. Kinabukasan lang tumawag si Melissa. O okay si Emily, sabi niya. Malamig ang tono. Nanaginip lang siya. Hindi niya dapat tinawagan ka. Melissa, please, pakiusap ni Karen. Makita ko lang siya kahit sandali. Sinabi ng doktor na kailangan ni Walter ng routine. Kapag may disruption, lumalala ang sintomas niya, kailangan muna nating lumayo sa gulo. Pansamantala. Dumilim ang mga araw ni Karen pagkatapos noon. Araw-araw siyang tumatawag, pero pabawas ng pabawas ang sagot ni Melissa. Hindi na rin pinapayagan si Emily na makausap ang lola niya. Ang mga weekend visits, kanselado. Ang bahay ni Karen ay naging parang walang laman. Wala si Emily para magtakbo sa hallway, magtanim ng sunflower, o magpuno ng ingay ang sala. Pati ang halamanan nila ay unti-unting nalanta. Pagkalipas ng 2 linggo ng ganitong tila kalbaryo, napagtanto ni Karen na lumulubog siya sa lungkot. Hindi ako makakatulong kay Emily kung ganito ako, sabi niya sa sarili, habang nakatingin sa salamin. Kailangan kong kumilos. Kinabukasan, maingat siyang nagbihis at nagmaneho papunta sa elementary school ni Emily. Wala siyang legal na karapatang kunin ng bata.
Pero baka sapat nang makita niya ito, matiyak na okay siya. Mula sa kotse, pinanood niya ang mga batang lumalabas para mag-recess. Kumabog ang puso niya nang makita ang kulot na buhok ni Emily. Pero agad din itong bumagsak. Hindi na ito ang batang tumatawa habang nagtatanim ng sunflower. Mabagal ang lakad niya, parang may pasan, nakahiwalay sa grupo at mahigpit na yakap-yakap ang stuffed bear niyang si Stitches kahit nasa playground. Habang nag-aalinlangan si Karen kung lalapit ba siya, kumatok sa bintana ang guro ni Emily, si Miss Winters. "Mrs. Wilson, buti nakita ko kayo," sabi nito, may halong pag-aalala. "Pwede po ba tayong mag-usap sandali?" Umupo sila sa bench malapit sa playground. Kita pa rin ni Karen si Emily, tahimik na nakatayo sa lilim. "Nag-aalala ako sa kanya," sabi ni Miss Winters. Hindi na siya nakikipaglaro. Halos hindi na nagsasalita. Kahapon sa art time, ito ang iginuhit niya. Inabot niya ang isang papel na kasulat sa krayon, ang larawang nagpapakita ng isang batang nakaupo sa sulok, habang may maitim na aninong nakatayo sa may pinto. Sa taas nakasulat, "Nighttime." Nanginig ang mga kamay ni Karen. "Nagsabi ba siya ng kahit ano tungkol sa bahay?" tanong niya. Umiling si Miss Winters. "Hindi. Pero kahapon, nakatulog siya sa story time. Hindi niya ginagawa yon. Nang ginising ko, takot na takot. Sabi niya kailangan niyang magtago sa shadows." Maingat na ibinalik ni Karen ang drawing. "May demensya ang lolo niya," paliwanag niya. "At paggabi, lumalala ang pagkalito niya. Minsan hindi niya nakikilala si Emily." Kita ang pag-unawa sa mukha ni Miss Winters. Mas nagiging malinaw ang nangyayari. "Naisip niyo na po bang tumawag ng family services?" Hindi nakakibo si Karen. "Umaasa ako na si Melissa ang gagawa nun." Pero hindi niya naituloy, hinawakan ni Miss Winters ang braso ni Karen. Minsan, kailangan talaga ng tulong mula sa labas para mabuksan ang mata ng pamilya. Nang tumunog ang bell, bumalik sa loob ang mga bata. Huling tumingin si Emily sa direksyon ni Karen. Kumislap ang pag-asa sa mukha niya, tapos mabilis ding napalitan ng lungkot bago siya pumasok sa building. At doon, nagising ang buo at matatag na desisyon ni Karen. Hindi na niya kayang maghintay. Kailangan ngayon ni Emily ng tulong. Pero paano ba siya makikialam nang hindi tuluyang masira ang naiiwan pa sa relasyon nila ng kanyang anak? Dumating ang sagot nang hindi inaasahan. Isang sandali sa botika ng kanilang kapitbahayan, kung saan isang simpleng pagkikita ang magbabago ng lahat. Bumibili si Karen ng gamot sa alta presyon nang makita niyang si Walter ay nakatayo sa pharmacy counter, halatang balisa at naguguluhan. "Kailangan ko pong ma-refill ang reseta ko." Aniya, tumataas ang tono ng boses, yung mga asul na tableta para sa... Kumumpas lang siya sa ulo niya, hindi mahanap ang salita. "Pasensya na po, sir," sagot ng pharmacist, kalmado at mahinahon. "Kailangan ko po ang pangalan ng gamot o yung number ng reseta." "Hindi ko maalala ang pangalan," sigaw ni Walter. Dahilan para mapatingin ang ilang tao. "Hindi niyo ba pwedeng hanapin? Para sa ulo ko to, yung doktor na may gray na balbas ang nagreseta." Nag-alinlangan si Karen. Hindi sigurado kung dapat ba siyang umiwas o tumulong. Ngunit nanaig ang malasakit. Lumapit siya ng marahan. "Walter, okay ka lang ba?" Napalingon siya. Sandaling lumambot ang kanyang mukha, ngunit agad iyong napalitan ng pagdududa. "Hinahabol mo ba ako?" "Ha, hindi. Kukunin ko lang din ang gamot ko," sagot ni Karen. "Gusto mo ba ng tulong?" Bumagsak ang balikat ni Walter, parang biglang naubusan ng lakas. "Hindi ko maalala ang pangalan." Isinulat ni Melissa sa papel, pero nawala ko. Madidisappoint na naman siya. Ang pag-amin na yon, simple ngunit puno ng hiya, ay tumama kay Karen nang hindi inaasahan bumaling siya sa pharmacist. Ang pangalan niya po ay Walter Jenkins. May reseta siya para sa gamot sa demensya. Ang stepdaughter niya ay si Melissa Wilson.
Tumango ang pharmacist at nagsimulang isearch ang impormasyon. "Pakiupo na lang muna, Mr. Jenkins." Inalalayan ni Karen si Walter sa waiting area at naupo ito ng mabigat. Parang napapagod na ang kanyang kaluluwa. "Salamat!" Mahina niyang sabi. Nakatingin sa mga kamay niya. Ang hirap malito. Nakakahiya. Tumabi si Karen, pinananatiling marespeto ang distansya. "Hindi mo kasalanan, Walter." Tumingala siya at sa unang pagkakataon, kitang-kita ni Karen ang takot sa likod ng kanyang mga mata. "Alam kong may mali sa akin. Karen, hindi palagi. Pero sa mga panahong malinaw ang isip ko, ramdam ko." Napalunok siya. "Minsan nagigising ako at hindi ko alam kung nasaan ako o kung sino ang kasama ko. Natatakot ako na baka hindi ako ligtas." Nanahimik si Karen. Ang katapatan ng kanyang sinabi ay parang isang bigat na bumagsak sa pagitan nila. "Nasabi mo na ba to kay Melissa?" Tanong niya ng marahan. Umiling si Walter. "Kailangan niya akong maging okay. Nahihirapan na siya sa buhay. At sa tingin ko, natatakot din siya na mawala yung check ko sa Social Security. Kahit papaano, nakakatulong yon sa bahay." Pinili ni Karen ng maingat ang mga susunod na salita. "Walter, nag-aalala ako kay Emily. Nakakakita ako ng mga senyales na takot siya. Hindi tulad ng inaasahang pag-iwas o pag-angat ng boses, na puno ng luha ang mata ni Walter. Yung bata, bulong niya. Minsan naiisip kong si Timothy siya, pero alam kong hindi pwede kasi si Timothy matagal nang wala." Nag-ipit si Karen ng hininga. "Si Timothy?" Tumango si Walter. "Mabagal." "Anak ko, namatay siya nung 9 na taong gulang. Aksidente sa baseball. Wala ako roon para saluhin siya." Napahinto si Karen. Parang biglang nabuo ang maraming piraso ng palaisipan. "Nakikiramay ako, Walter." Mahina niyang tugon. "Napakahirap noon." Tumango siya, ngunit ang isip ay tila nasa malayo. Muli niyang tiningnan si Karen. Mas malinaw ngayon. Mas totoo. "Hindi ko kailanman gustong takutin si Emily. Sana paniwalaan mo yon. Pero minsan, sa gabi, hindi ako." Isang ideya ang unti-unting nabuo sa isip ni Karen. Maingat niyang sinabi. "Walter, paano kung maghanap tayo ng solusyon nang hindi mo na inuunahan si Melissa? Hindi agad confrontation, pero tulong." "Anong klasing solusyon?" tanong niya. May halong pag-usisa at pangamba. May mga espesyalista na pwedeng mag-assess ng mas maayos. May mga programang may suporta. Kung gusto mo, sasamahan kita. Tinitigan siya ni Walter, hinahanap kung may daya o galit sa likod. Ng kanyang mga salita, wala siyang nakita. Dahan-dahan siyang tumango. "Para kay Emily." Tinawag ng pharmacist ang pangalan niya. Nang bumalik si Walter na may hawak ng gamot at bahagyang ngumiti kay Karen, may naramdaman siyang bagay na matagal nang nawala. Pag-asa. Nagsimula ang lihim nilang kasunduan sa isang pagbisita sa geriatric specialist na inirekomenda ni Dr. Levine. Habang naka-double shift si Melissa, sinabi ni Walter na makikipagkita siya sa isang dating kaibigan para mangisda. Ngunit ang totoo, si Karen ang nagmaneho sa kanya papunta sa appointment. Si Dr. Santiago, maliit ngunit matatag ang tindig, ay maawain ngunit diretsong magsalita. Matapos ang masusing pagsusuri at pagtingin sa medical history, ibinahagi niya ang kanyang findings. "May magandang balita," panimula niya. "Kung maayos ang medication at tamang pangangalaga, malaking ginhawa ang pwedeng ibigay sa mga sintomas mo. Pero sa ngayon, ang setup sa bahay ninyo ay maaaring hindi na nakabubuti para sa'yo at para sa mga kasama mo." "Ayokong iwanan sina Melissa at Emily," mariin na sagot ni Walter. "Kailangan nila ako." Nagpalitan ng tingin sina Karen at Dr. Santiago. "Marami pong options, Peliwer," paliwanag ng doktor. "Hindi kailangang umalis ka sa bahay. May day programs, respite care, pati mga professional na companion para sa gabi." Tahimik si Walter paglabas nila. Hindi agad nagsalita. Sa kotse pa lang siya napabuntong hininga. "Hindi kaya ni Melissa ang mga iyan?" mahina niyang sabi.
Halos hindi nga sapat ang sweldo niya sa pang-araw-araw. Handa na si Karen sa sagot na yon, nag-research na ako. May social services, veterans benefits, elder care grants. Nagbalik ang munting ng ngiti ni Walter. Busy ka pala! Napatawa si Karen ng mahina. 3 dekada akong librarian. Research ang superpower ko. Pagkatapos nito, dumiretso sila sa Senior Resource Center. Tinulungan sila ni Miss Patel sa napakaraming forms at requirements. Ang problema lang, paliwanag ni Miss Patel, madalas inaabot ng buwan bago maaprubahan ang mga programang ito. Hindi na pwedeng maghintay si Emily, bulong ni Karen habang sumasagi sa isip niya ang madilim na tingin ng apo niya sa playground. Biglang tumindig si Walter, seryoso. Paano kung i-record ninyo ako? Kapag hindi ako? Makakatulong ba yon para mapabilis? Nagulat si Karen. Pipayag ka? Tumango si Walter. Kung para kay Emily, oo. Hindi mapakali si Karen sa ideya. Parang masyadong personal, nakakaabala sa privacy mo. Minsan, singit ni Miss Patel, ang tamang gawin ay hindi komportable sa simula. Pero mahalaga ang dokumentasyon para sa mabilis na tulong. Kinagabihan, tinulungan ni Karen si Walter mag-set up ng simpleng voice recorder sa kanyang silid. Naglagay rin sila ng espesyal na ringtone sa phone niya. Kapag naramdaman mong nalilito ka, tawagan mo ako. Kahit anong oras, sabi ni Karen tumango si Walter. Pero pareho nilang alam na sa gitna ng isang episode, baka hindi niya maalala. Nang palabas na si Karen, tinawag siya ni Walter. Bakit mo ako tinutulungan? Bakit hindi mo na lang ako i-report? Napatigil si Karen. Dahil hindi ikaw ang kontrabida dito, Walter, sagot niya ng tapat. Naghihirap ka rin. Sa mga sumunod na araw, lumalim ang kanilang kakaibang samahan. Nagsimulang magsulat si Walter ng journal tuwing malinaw ang isip niya. Ang mga takot, pagkalito, at pagnanais na protektahan si Emily. Si Karen naman ay nag-ipon ng impormasyon tungkol sa night care programs, testimonya ng mga pamilya, at mga posibleng financial aid. Patuloy rin siyang kumukuha ng update kay Miss Winters, guro ni Emily, at mas lalo lamang siyang nabahala. Lalong lumulubog si Emily sa sarili nitong mundo. Madalas natutulog sa klase, madali mabigla sa malalakas na tunog, at mas bihirang magsalita. Ang panahon ay tumatakbo. At hindi na pwedeng ipagwalang bahala ni Karen ang lumalalim na lungkot sa likod ng mga mata ng kanyang apo. Isang gabi, tumawag si Walter kay Karen, halatang gulat at pagkabalisa ang nararamdaman. Nakita ko ito sa aking bulsa. Nanginginig niyang sinabi. Hindi ko maalala kung kinuha ko ito. Ang daladala niya ay ang flashlight ni Emily, yung ilaw na inilalagay ng bata sa ilalim ng unan para proteksyon laban sa mga anino sabay silang napaisip. Sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap, lumalala ang sitwasyon. Kailangan nilang kumilos ng mas matindi at kailangan nilang isali si Melissa. Sa tingin ko, oras na. Mahina na sabi ni Walter. Para sa lahat, umiling si Karen kahit hindi niya ito nakikita sa telepono. Tutulungan kitang sabihin sa kanya, pangako niya. Ngunit matapos niyang isara ang linya, nagtanong sa sarili si Karen kung handa na ba si Melissa na marinig ang katotohanan. O lalo lamang siyang magtatanggol sa sariling denial? Ginugol ni Karen ang susunod na 3 araw sa paghahanda para sa posibleng pinakamahalagang pag-uusap sa kanyang buhay. Inorganisa niya ang lahat ng impormasyon na nakalap nila ni Walter, mga medikal na ulat, option sa social services, at mga programa sa pinansyal na tulong, sa isang asul na binder na may label na Family Care Plan. Gumawa rin siya ng mahirap na personal na desisyon. Matapos kalkulahin ang mga gastos at kumonsulta sa financial advisor, napagpasyahan niyang ang pagbebenta ng kanyang bahay ay makakapagbigay ng sapat na pondo para matulungan si Melissa sa panahong ito ng pagbabago. Samantala, naitala ni Walter ang 2 episode ng kanyang kalituhan sa gabi.
Nakakalungkot pakinggan ang mga recording, ang kanyang desperadong pagtawag kay Timothy, ang pagkakalito niya kung nasaan o anong oras. Ngunit ito rin ang nagpapatunay sa sitwasyon na hindi maaaring sabihing labis lang ang pag-aalala ni Karen. Magkasama nilang inayos ang isang pulong sa bahay ni Melissa sa araw na wala siyang trabaho. Inimbitahan ni Karen ang guro ni Emily, si Miss Winters, at si Dr. Santiago bilang profesional na tagapayo. Iminungkahi rin ni Walter na isali si Miss Patel mula sa Social Services. Noong araw ng pulong, maagang dumating si Karen para tulungan si Walter maghanda na upo sila sa lamesa, sa kusina. Nire-review ang plano ng huli. Tandaan mo, hindi ito paratang, paalala ni Karen. Nagbibigay tayo ng solusyon, hindi lang tumuturo ng problema. Umiling si Walter habang kinakalabit ang kanyang tasa ng kape. Sa tingin mo makikinig siya? Tanong niya. Sana, sagot ni Karen, bagamat gusto niyang mas kumpiyansa siya. Pagbalik ni Melissa mula sa paghatid kay Emily sa bahay ng kaibigan, huminto siya nang makita ang lamesa na puno ng papel at ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ni Walter. Anong nangyayari? Tanong niya, halatang may hinala. Melissa, maupo ka muna, mahinang sabi ni Walter. Kailangan naming kausapin ka tungkol sa isang mahalagang bagay. Habang umupo si Melissa nang may pag-aatubili, tumunog ang doorbell. Si Karen ang pumunta para salubungin si Dr. Santiago at si Miss Patel, kasunod si Miss Winters. Sinapak ninyo ako, reklamo ni Melissa nang magkatipon ang lahat. Tinawag ang mga estranghero para husgahan ako. Walang humuhusga sa'yo, sabi ni Karen nang may katiyakan. Narito kami para tumulong. Hinawakan ni Walter ang kamay ni Melissa sa kabila ng lamesa. Alam kong sinusubukan mo akong protektahan. Mahal kita para diyan. Pero kailangan kitang pakinggan ngayon. Sa loob ng isang oras, ipinaliwanag ng bawat isa ang kanilang pananaw. Ipinaliwanag ni Dr. Santiago ang progreso ng kondisyon ni Walter. Ibinahagi ni Miss Winters ang obserbasyon sa lumalalang emosyonal na estado ni Emily. Ipinakita ni Miss Patel ang mga serbisyong available sa social services. Sa kabila nito, nakaupo si Melissa ng stiff at ang kanyang ekspresyon ay pabago-bago sa pagitan ng galit at takot. Nang dumating ang turno ni Karen, itinulak niya ang asul na binder papunta sa kanyang anak. Lahat ng kailangan mo ay nasa loob nito, sabi niya, kasama ang kanyang kontribusyon. Nagkunot ang noo ni Melissa nang buksan ang seksyong may label na financial support. Ibinebenta mo ang bahay mo? Tanong niya, halatang gulat. Mom, hindi. Matagal ko nang nakatabi ang equity, sabi ni Karen nang may katiyakan. Kung hindi ito ang tamang oras gamitin ito, hindi ko alam kung kailan pa. Lumuluhang tumulo ang luha sa mata ni Melissa, ngunit hindi siya huminahon. Kahit totoo ang sinasabi mo, ano ang gagawin ko? Ilalagay si Walter sa isang home? Iiwan ko ang trabaho ko para manatili sa bahay gabi-gabi? Mawawala ang bahay natin? Sumagot si Walter mahinahon. May day program na makakatulong sa akin habang nagtatrabaho ka. At inaalok ni Karen na manatili kasama si Emily sa gabi habang naghahanap tayo ng permanenteng solusyon. Pinlano ninyong gawin ito sa likod ko, sabi ni Melissa. Galit at luhaan. Pareho kaming nagmamalasakit sa iyo at kay Emily, tugon ni Karen. At oo, pati kay Walter, mahalaga yon. Hindi ko alam kung ano ang aasahan mong sabihin ko, sabi ni Melissa. Ang boses ay nabasag na ibabago ko ang buong buhay natin dahil sa interbensyong ito. Yumuko si Walter. Inaasahan kong ilalagay mo si Emily sa unahan. Mahina niyang sabi, tulad ng ginagawa ko. Tahimik na lumingon si Melissa. Pinipikit ang mga mata ng mabilis. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi niya sa huli. Hindi ito ang resolusyon na inaasahan ni Karen. Ngunit nang maghiwalay ang pulong, ngumiti si Dr. Santiago nang nakapagtataglay ng katiyakan. Nakikinig siya, bulong ng doktor.
Yan ang unang hakbang. Habang kinokolekta ni Karen ang kanyang mga gamit para umalis, napansin niya ang isang maliit na figura sa bintana ng bahay ng kapitbahay, si Emily, na maagang bumalik mula sa playdate, seryosong nakatingin sa mga hindi pamilyar na matatanda na umaalis sa kanyang bahay. Pinatibay nito ang determinasyon ni Karen na tatanim na nila ang mga binhi ng pagbabago. Ngayon, kailangan lang nilang umasa na uusbong ang mga ito bago maging huli ang lahat. Isang linggo ang lumipas na walang balita mula kay Melissa. Tumawag si Karen araw-araw, ngunit maikli at pilit ang mga pag-uusap. Iniulat ni Walter na iniisip ni Melissa ang sitwasyon, ngunit walang desisyon ang nagawa. Samantala, patuloy siyang nagdokumento ng kanyang mga episode, nagtatayo ng malinaw na ebidensya para sa intervention. Noong hapon ng Biyernes, tumunog ang telepono ni Karen si Melissa yon. "Tinanong ka ni Emily?" sabi niya ng direkta. "Pwede ka ba dumating para sa hapunan ngayong gabi?" Agad na pumayag si Karen, puno ng pag-asa sa dibdib marahil. Handa na si Melissa na tumanggap ng tulong. Pagdating niya sa maliit na bahay sa Maple Street, nagulat siya na masigla si Walter, naghahanda ng pot roast, ang kanyang specialty. Si Melissa ay mukhang relaxed, nakangiti habang inaayos ang mesa. Tumakbo si Emily kay Karen na may saya na matagal nang hindi ipinakita. "Mami! Grandma!" Sigaw niya, niyayakap si Karen sa baywang. "Bumalik ka!" Hinigpitan ni Karen ang yakap sa kanyang apo. Napansin na mas maganda ang hitsura ni Emily. Mas maliwanag ang mga mata at mas maluwag ang kilos. "Miss Nakita, sweetheart!" bulong niya. Halos normal ang hapunan. Kinuwento ni Walter ang kanyang lumang kwento sa konstruksyon. Tumawa si Melissa sa mga angkop na sandali. Kumain si Emily nang hindi na kailangang pangumbinsihin. Kung hindi alam ni Karen ang sitwasyon, baka naniwala siya na maayos ang lahat. Pagkatapos ng dessert, iminungkahi ni Melissa na isama ni Walter si Emily para pumili ng bedtime story habang sila ni Karen ay naglilinis ng mga pinggan. "Parang iba ka ngayon," bungad ni Karen habang naglo-load ng dishwasher. Umiling si Melissa. "Marami akong pinag-isipan. Binasa ko ang mga impormasyong iniwan mo. Nakipag-usap kay Walter." Huminto siya sandali, kamay nakabaon sa tubig na may sabon. "Maganda ang araw niya ngayon. Pinakamaganda sa mga nakaraang linggo. Mukhang mas epektibo ang gamot." "Ang galing!" maingat na sabi ni Karen. "Iniisip ko, baka overreact lang tayo," dagdag ni Melissa. "Siguro sa tamang balance ng gamot, magiging maayos ang lahat." Napababa ng konti ang pag-asa ni Karen. "Melissa, isang magandang araw lang ay hindi ibig sabihin..." Alam ko," pagputol ni Melissa. Pero inayos ni Dr. Santiago ang prescription niya at mas siya na sa sarili niya. Siguro hindi na kailangan ng ganitong malalaking pagbabago. Bago makasagot si Karen, narinig nila ang boses ni Emily mula sa sala. "Hindi, Grandpa! Hindi ganyan ang pagbasa!" May narinig silang kakaiba sa tono ng bata. Hindi ito simpleng koreksyon ng isang bata sa kwento ng adulto. Takot iyon. Nagmadali silang pumunta sa sala at nakita si Walter na nakatayo sa tabi ng bookshelf, nakabiting kwento sa kamay, ang ekspresyon ay nalilito at lalo pang nag-aalboroto. "Hindi kasi Timothy," sigaw niya. Tumaas ang boses. "Bakit patuloy mong ipinapalit ang sarili mo kay Timothy?" Humakbang si Emily patungo sa sulok ng sofa, mahigpit na hawak ang stitches sa kanyang dibdib. "Ako si Emily." Mahina niyang bulong. "Ako si Emily." "Walter?" mariing sabi ni Melissa. "Si Emily iyon, ang apo mo." Lumiko si Walter, hindi siya nakilala. "Helen, sabihin mo sa batang ito na tumigil sa pagsisinungaling. Nasaan si Timothy? Lampas na sa oras niya." Dahan-dahang lumapit si Karen. "Walter, umupo muna tayo. Parang pagod ka na." "Hindi ako pagod," snap niya. Naubos ang kanyang mahinahong disposisyon. "Hinahanap ko ang anak ko." Nagsimulang manginig si Emily,
Bumaba mula sa sofa at yumuko sa sahig, iniikot ang sarili sa isang protective na bola. Hindi siya nagsalita. Hindi umiyak. Pinakaliit niya ang sarili, mga matay malaki sa takot na hindi dapat maranasan ng bata. Ang tanawin ng kanyang anak na natatakot sa sahig ay tila tuluyang nagbukas ng denial ni Melissa. Natigilan siya, nagulat, at dali-daling niyakap si Emily. Okay lang, baby. Pahinuhod niya, kahit nanginginig ang sariling boses. Nandito si Mommy, ligtas ka. Ngunit hindi tumingin si Emily kay Melissa. Sa halip, inabot niya ang isang maliit na kamay kay Karen, tahimik na humihingi ng seguridad na kayang ibigay ng lola. Nang makita ni Walter ang reaksyon ni Emily, bigla siyang tila bumalik sa sarili. Anong nangyari? Tanong niya. Nakatingin sa paligid ng nalilito. Ako ba? Napahinto ang boses niya nang dumating ang pag-unawa. Oh no! Bulong niya, hindi na naman. Anong nagawa ko? Walang nagawa ka, agad na sabi ni Karen. Naguluhan ka lang sandali, pero nangyari na ang epekto. Manatiling nakayakap si Emily sa kanyang ina, nanginginig sa mga mata ni Melissa, sa wakas nakita ni Karen ang matagal na niyang hinihintay, ang malinaw na pagkilala na hindi na nila pwedeng ipagkaila na may problema. Mom, mahinang sabi ni Melissa, sa tingin ko, kailangan na natin ang planong iyon. Kinabukasan, naupo si Walter sa lamesa sa kusina, hawak ang mug ng kape na hindi natunaw. Halos hindi siya nagsalita mula noong nakaraang gabi. Mabigat ang lungkot na bumabalot sa kanya. Hindi ko na kayang manatili dito, sabi niya nang dumating sina Karen at Melissa. Hindi ito ligtas para kay Emily. Hinawakan ni Melissa ang kanyang kamay. Walter, makakahanap tayo ng solusyon. Baka part-time caregiver lang. Hindi, matatag niyang sabi. Mas malinaw ang mga mata kaysa sa nakaraang mga linggo. Masyado kong mahal ang batang iyon para panganibin ang kaligtasan niya. Tumingin siya kay Karen. Yung assisted living facility na nabanggit mo, yung may memory care unit, may bakante pa ba? Umiling si Karen. Nakipag-usap ako sa kanila noong nakaraang linggo. Pwede kang tanggapin para sa evaluation period para makita kung bagay sa'yo. Doon ako pupunta. Desisyon ni Walter. Ngayon, kung pwede. Napuno ng luha ang mga mata ni Melissa. Pero sakop ang gastos,